Can we sing it again for the last time? And I live to worship you. Sa taong ito, sabihin mo kay Lord, nabubuhay ako para papurihan ka, para sambahin ka. Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Sa ulit pagkakataon, Lord, I live to Lord, sa 2025, I will worship you, I will honor I you. long to bring My life and offering. take me higher. Yes, O God. Draw me deeper. I give all to be with you. And I live to worship you. Amen, Lord. My Jesus, you're The only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. who can stand between my Lord and me? Lord, I live to Come on, treasure this moment. When you say this word to God, and I long to my life and oh yes, O God, our lives been an offering to you. Draw me deeper to be with you. Can we sing it again for the last time without the instrument? Let the Lord hear your voice right now. Yes, God, nandito kami para sambahin ka. My Jesus, you're The only one for me nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to. Come on, Lord, namubuhay kami para parangalan ka. And I long to bring my life. Nananabik kami, Panginoon. Isurrender ang buhay namin sa iyo. And draw me deeper. I give All to be with you. Come on, open your mouth and worship the Lord. all to be Utter and praises unto His name. Yes, the Lord. Oh, glorify your name. all to Oh, worship you, Lord. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this privilege and opportunity to worship you this morning. Lord, the first Sunday of the year, here we are, O God, praising you and worshiping your name with all our heart. Thank you, Lord God, for bringing us here. Salamat, Panginoon, dinala mo kami dito. Ang aming mga pangyapak, O God, upang sampahin ka sa Espiritu at katotohanan. Lord, sinimulan namin ang taong ito na mayroong pagpupuri at pagsamba sa iyong pangalan. At dalayan ko, O God, that this 2025 is a blessings to all of us, O Lord. Ito, Panginoon, 25 na ito, Panginoon. 2025, Lord God, ay magdadala ng tagumpay sa amin because Christ is in me, O God, in us, O Lord. Salamat po, Panginoon. At dalayan ko, O Lord, ang deklarasyon namin, Panginoon, ang 2025 is the completion ang lahat ng bagay na hindi namin nakamit. Thank you, Father. We bless you. We magnify your name. And God, I pray also for those people na nagtatravel pa lang papunta sa church. Let your traveling mercy be upon them, O God. Makarating pa na maayos dito. And I pray also, God, na buksan mo ang aming mga puso at aming mga isipan upang maintindihan at matanggap, O God, ang iyong banal na salita sa umagang ito. Thank you, Lord. Bless each and every one in the family that representing everyone, O God. Thank you, Father. To you all the glory and the Holy Spirit be upon us. And Holy Spirit,
search our heart right now. Thank you, Lord, as we bring back to you all the glory, all the praises and thanksgiving, at lahat na nagmamahal kay Lord ay sumigaw ng Amen and Amen. So praise the Lord. Praise God. Sige po, tayo po humanap na ng ating maupuan upang sa ganon ay tayong ready na sa taong ito na tanggapin ang pagpapala ng Diyos. But before anything else, meron ba tayong mga bago sa ating kalagitnaan? I see two beautiful ladies. Pwede po malaman ang pangalan nila? Germaline. And then the other one? Brenda. Yan. Sa gitna, meron ba tayong bago? Sa gilid, wala. So, pwede ba tayong tumayo lahat? At nakamayan natin si Brenda saka si Germaline. Sige po, tayo po tayo. At magkamustahan na rin tayo. Unang taon ng linggo, tayo ay nagbabatian. Sige po. At sa unang linggo ng taon, pwede mo i-bless yung kapatiran mo sa kaliwa mo, sa likod mo, sa harap mo. Sabihin mo, I bless you. Sa kanan mo, sige. I bless you, I bless you. 2025 is a year of blessings. Sige po. Yan. At sabihin mo naman, I receive it. I receive all the blessings that I declare. Praise the Lord. Amen and amen. Amen, no? Parang isang taon tayo hindi nagkita. Last year pa, no? Ngayon, 2025 na. Yan, so praise the Lord. Napakabuti po ng Diyos. Sabi nga, nalagpasan natin ang taong 2024 na mayroong tagumpay at mayroong mga kasagutan sa ating mga pinalangin ng 2024. If you're going to look back your life 2024, makita mo na pag binilang mo, definitely hindi sapat ang kamay natin. Amen? Sa kagandahan ginawa ng Diyos sa buhay natin. Yung magkaroon lang tayo ng magandang kalusugan, it is a blessing from the Lord. Na magkaroon tayo ng quality time para sa ating pamilya, may mga na-reconcile na mga broken relationship. Thank be to God for that. At marami dito, at I believe na nakatanggap ng kanilang bonus last year. Amen? Promotion, nakatanggap tayo. No? Provision, iba nagkaroon ng bagong mga trabaho. Iba nagkaroon ng bagong pag-asa sa buhay nila. Amen? Iba nagkaroon ng magandang blessing talaga. So, magandang umaga pong muli, Sister Brenda and Sister Gemaline. Welcome to GS The Anointed One Church. Let me explain to you, it is a full gospel Christian ministry. Full gospel because Word of God ang ating pinag-aaralan. Christian ministry kasi pag ikay naging follower ni Christ, tatawagin kang Christian. Yan. Sit back and relax and may the Lord touch your heart at enjoy. And also sa ating pong online viewers, magandang umaga rin po, magandang gabi kung saan man kayo.
I pray also na yung blessing na marireceive ngayon, ay marireceive nyo rin habang kayo nakikinig. Okay, praise God. But before anything else, pwede ba natin i-declare ang ating Luke chapter 4, verse 18 to 19? Sige ba, sabay-sabay natin maggitin. The Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recover sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to preach the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One. At ang ating pong culture, sabi mo, I am a blessing, I am anointed, I am a deliverer, I am a good follower, I don't destroy, I build, I'm not seasonal, I appreciate everyone, everything, I'm part of something big, partnership with Christ, and not extreme. So praise the Lord. Praise God. So again, Happy New Year po sa atin. Happy New Year, no? Tayo po ay nasa ikalimang araw na ng bagong taong ito. And I believe marami pang gagawin ng Diyos sa buhay natin. Amen? So maybe some of you nakareceive ka agad ng blessings, mga unexpected blessings sa 5 araw na yon. Pero huwag po tayong mag-alala, mahaba pa ang 2025 at marami pa tayong bibilangin na pagpapala mula kay Lord. Amen? So, my title of my message this morning is Expect and Feel. Sa 2025, kailangan marunong ka mag-expect na at mag-feel ka. Something, mamaya papaliwanag ko kaniyan. Na mag-expect ka at mag-feel ka upang makatanggap ka ng masaganang pagpapala mula sa Diyos sa taong ito. Ano bang iyong ini-expect this year? Meron ba tayo in-expect this year from God, galing kay Lord? For sure, meron, no? For sure, marami kayong pinalangin na gusto niyo mangyari sa taong ito. Ano din ang mga in-expect mo sa iyong sarili ngayong taong ito? Pastor, ang target ko ngayon ay ma-promote ako. May target this year, nasasamahan ako ng Lord, magkakaroon ako ng magandang bagong trabaho. Na mataas ang sweldo. Amen? As sa iba naman naghahanap ng kanilang mga kapiling sa buhay, o mga partner, Lord, this year, magkakaroon na ako ng boyfriend. O sa mga babae naman, at sa mga lalaki naman, girlfriend. Yan. This year. Pero let me tell you something, ano man yon, I want you to know, may ginawa na si Lord. Do you believe in that? Ano man ang iyong inihiling na ngayon, meron nang ginawa si Lord. Bakit ka mo? I want you to open your Bible in the book of Ephesians chapter 3, verses 20 to 21. Ito sinabi, Now to Him who is able to do super abundantly more than all that we dare ask or think. Ito sabi, no? Now to Him who is able to carry out His purpose, ang ating purpose sa buhay, do super abundantly more than all that we dare ask or think, meaning infinitely beyond our greatest prayer. Ibig sabihin, nilagpasan yung mga gusto mong hingin kay Lord. Manda ka, sa 2025, yung pinapanalangin mo, lalagpasan pa ng Lord yan. Kung humihingi ka ng ganito, ibibigay sa iyo ng Lord ganito. Pag humihingi ka ng ganito, bibigay ng Lord ganito. So, expect mo yan beyond our greatest prayers, hopes. Ano man ang inaasahan mo sa taong ito, lalagpasan ng Lord yan. Or dreams. Ano man yung mga pangarap mo, o ano man yung dinidream mo sa buhay mo, gagawin ng Diyos yan, lalagpasan niya pa. Walang mata, walang bibig, walang tenga pa nakakarinig, nakakita ang mga bagay na magandang gawin ng Diyos sa mga tao nagmamahal sa Kanya. Let me see the hands yung mga nagmamahal kay Lord. May magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Praise God. So 21, sabi sa 21, To Him be the glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. May the Lord bless the reading of His Word. Let's pray. Heavenly Father, we thank You for Your wonderful Word, O God, for Your wonderful verse, O God, na binigay sa amin. Lord, dalayan ko, Panginoon, mamuhay sa puso namin, sa buhay namin, at ito'y maging makatotohanan. Thank You, Father, in Jesus' name. Amen. Alam niyo ba na itong verse na ito ay very powerful. Na ina-highlight niya ang mga hindi kapanipaniwalang kakayahan ng Diyos. Yung mga impossible sa tingin natin, kay Lord posible.
na kaya niyang gawin. Nais kong i-remind ka that this year, 2025, God is able. Kaya niyang gawin ang lahat. Siya ay nakagawa ng labis at sagana sa buhay natin. Kung naranasan mo siya 2024, na todo-todong pinagpala ka, this year, humanda ka. Amen? Mas malaki pang pagpapala bibigay sa Lord. Siya ay may kakayahan gumawa ng higit sa lahat ng ating hinihiling. Whatever you're requesting from the Lord right now, pag ito'y naka-align kay Lord, maniwala ka, tatanggapin mo siya. Believers have no doubt that God is capable. You as a believers, you know God for so long, alam mo na ang Diyos talaga ay capable sa lahat ng bagay. Ngunit marami sa atin na namimiss ang alin? Ang opportunity na masaksihan ng kanyang kayang gawin ni Lord sa ating buhay. Bakit? Ba't kaya? Ba't kaya minsan nagpe-fail tayo sa ganon? Alam natin, all things are possible to God. But bakit? Pero sometimes, yung ating mga hinihiling, parang hindi dumarating. Yung para ba sa tingin mo, Lord, is it really you are capable of everything? Of course, kasi siya ang Diyos. Kaya nangyayari ito kasi hindi tayo naka-attach na mamuhay na nagtitiwala sa sinabi ng Ephesians chapter 3 verse 20. Na kaya nagpasan ng Lord, ano man yung greatest prayer ng buhay mo. Ano man ang hinihingi mo. Oh, di ba? Bisa humihingi tayo ng sasakyan. Sino humingi dito ng sasakyan kay Lord? Oh, di ba nung una dating natin dito, syempre, hindi pa naman tayo, wala pa naman tayo kakayahan para bumili ng sasakyan. No, nag-start tayo saan? Sa bisikleta. Amen? And then, nung humingi ka ng kotse kay Lord, sabi mo, Lord, kahit na medyo luma lang, pero kaya akong dalhin kung saan ako kayang dalhin. And then you will surprise, binibigyan ka ng Lord na mas magandang sasakyan, di ba? Higit pa sa yung expectation na kayang gawin ng Diyos. Kaya sa taong ito, 2025, kailangan mag-e-expect ka ng maganda at mas malaki pa sa kaya mo hangarin. Amen? So, kasi, yung chapter Ephesians 3:20, binanggit na dyan at binaba na lahat ng para sa atin. Na ang Diyos na namumuhay sa atin, siya pala yung kaya magbigay ng boundless blessings sa buhay natin. And then you didn't realize that you have God in your life since you accepted Him as your Lord and personal Savior. Nung binuksan mo ang puso mo kay Lord at ibinigay mo sa Kanya, nanahan na si Lord sa buhay mo. Sabi doon, according to His power that is at work within us. According daw sa kapangyarihan na namumuhay sa atin. At sino yung namumuhay sa atin? Si Jesus. Na makapangyarihan sa lahat. Kayang gumawa ni Lord ng sobrang sagana na higit sa lahat ng hinihiling at iniisip mo. I don't know kung ano iniisip mo ngayon sa 2025 na ito. Pero ang alam ko lang, hihigitan niya ng Lord. Lalagpasan ng Lord lahat ng hinihiling mo. Ano man ang maaari nating hilingin o isipin pa, ang Diyos ay maaagawa ng higit pa dyan. May mga naghahangad dyan na magkaroon ng anak, umanda ka sa taong nito, dodoblehin ng Diyos. Uy, kambal ka agad. Meron dyan naghahangad na magtrabaho sa gobyerno, humanda ka, ipapasok ka ng Lord sa gobyerno. Amen? Meron dyan naghahangad na ma-promote siya, humanda ka, ipopromote ka ng Lord sa taong ito. You will receive a big promotion sa iyong buhay. Ngayon, ang tanong ko, what do you expect from God this year? Ano bang in-expect mo kay Lord this year? Ano ba yung hinihiling ng puso mo this year? Ito ba'y patungkol sa iyong health? O maybe meron ka nararamdaman sa iyong kalusugan? Your relationship? Ang iyong relationship sa tao? Your family? Your work? Your prayer life? Your faith? Your daily walk? Your witness for our God? Ayun ba yung mga na-expect mo kay Lord this year? Alam mo, para mangyari mga ito, na yung inaasahan, itong gagawin mo. I will give you two things. Kaya ako, tinetitle ko ang aking message ngayon, expect and feel. Ito yung unang-una. Ask them through prayer. Hingin mo siya sa panalangin. Bakit ka mo? James chapter 4 verse 2. Sabi ganon, you don't have the things you want, because you don't pray for them. Ganun pala yun, pastor. Siyempre, kailangan hingiin mo kay Lord
upang ito'y dumating sa iyo. Amen? So, kaya hindi mo natatanggap ay yung mga bagay na gusto mo kasi hindi mo pinag-pray yung mga bagay na yon. Aminin, sometimes nakikalagtagan natin na ipag-pray pala. O nga pala, no? Plano na ako ng plano, pero hindi ko mahinihingi kay Lord. Sabi na ako ng sabi, pero hindi man ako nagpipray na, Lord, ibigay mo sa akin yung panalangin ng aking puso o ang aking kailangan. Ask them in prayer. Sabi ni James. Kaya itong bagong taong ito, be specific kapag nanalangin tayo. Sabi mo sa katabi mo, be specific. Ano ibig sabihin nun? Banggitin mo kung ano yung gusto mo. Mamaya, we're going to have a declaration. Babanggitin nyo ngayon ang gusto nyo mangyari at ang gusto mong gawin ng Diyos sa buhay mo sa taong ito. And with our prayer, babanggitin po natin lahat yan. So, bagong taon, specific. Manalangin ka, pero dapat mayroong pananampalataya. Samahan mo ng ikay naniniwala na ito'y kayang bigay ng Diyos. At asahan mo rin si God na gagawa ng higit pa sa inihiling o iniisip mo ngayon. So, this time I give you a time to think about it. Ano ba yung gusto kong mangyari sa buhay ko sa taong ito? Ano ba yung inihiling ko ngayon sa taong ito? So, sinabi ng Diyos, kaya pala hindi ko nare-receive, hindi ko pala siya inihingi. So, this time, be specific. Meron ako narinig ng mga Kristiyano when they pray, sabi ng gano'n, alam mo, Pastor, pag nagpipray ako, kasi alam naman ng Lord ang ating iniisip. Yes. Alam naman ng Lord kung ano yung nasa puso. Yes. Pero, kay Lord kasi, kailangan magsabi ka. Sasabihin mo kung ano yung gusto mo mangyari sa buhay mo at ito'y mangyayari. The reason why meron kang binigyan ng bibig na makapangyarihan upang i-declare ang lahat ng bagay. Diba? Sabi sa Bible, lahat daw ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng ating dila. So once you declare it, pwede mangyari sa iyo. Amen? So i-declare natin mamaya. Pero malinaw din naman, ang kawalan ng pananampalataya ay ito'y naglilid sa atin to expect less than what God is willing to do sa ating buhay. Pag ikaw naman ay wala yung faith doon, nalilimitahan naman yung kilos ng Diyos. Pero malinaw din naman ang sabi ng Diyos, ng Lord sa Bible, encouraging us to expect answer when we pray with faith. Pag ikay nanalangin, na ikay naniniwala, ito'y mangyayari. Maraming mga bagay na hindi natin magagawa sa ating sariling lakas. Tama? Aminin natin na tayo meron din kahinaan. Na hindi lahat ay kaya natin gawin. Sa ating sariling kakayahan lamang. Hindi po natin kaya yan. Kasi why? Sinabi mismo ni Jesus sa Matthew chapter 19 verse 26, humanly speaking, it is impossible. Sabi nga gano'n, sa totoo lang, kung tao lang, imposible. Pero, but with God, everything is possible. Kay Lord, walang imposible. Sa tao, meron. So, when we pray, according to God's will, all things are possible. Pag ikanalangin na according sa kanyang kagustuhan, walang imposible. Ito yung mangyayari. Kailangan natin manalangin na may pananampalataya. Sabi mo sa katabi mo, manalangin tayo na may faith. Nagtitiwala sa Diyos, obedient to His plan, His principle, and His will. Ibig sabihin na sumusunod ka sa kanyang mga plano, sa kanyang mga prinsipyo, at sa kanyang mga kagustuhan. At ibig sabihin nun, ibinibigay mo ng buong buo. So, tingnan natin ang istorya, kung ano yung nangyari, no? Kung paano lumakad na may pananampalataya sa istoryang ito. I want you to open your Bible in Mark chapter 11, verse 12 to 14. Ito sinabi. Ito, yung si Jesus, ay may kinausap siyang puno at kanya sinumpa. So, Jesus in the fruitless fig tree. Tingnan mo, ha? The next day, as he left Bethany, Jesus was feeling hungry. Nagutom si Lord eh. Verse 13. He walked over to see if there was any fruit. No, 13. He noticed a leafy fig tree in the distance. So nakita niya yung fig tree. Madahon, maraming dahon. So he walked over to see if there was any fruit on it. Tinignan niya kung merong prutas doon. But there was none. Only leaves. Kasi, bakit daw? For it wasn't yet the season for bearing figs. Ibig sabihin nun,
hindi niya panahon para magbunga ng figs. Jesus spoke to the fig tree saying, "No one will ever eat fruit from you again." And the disciples overheard him. So ganito pala yan. Kung ibabasihin natin yan sa isang Kristiyano, pwede pa tayong malago, pero hindi nagbubunga. Pwede sa tingin ay, wow, ang lago-lago mo bilang Kristiyano. Pero ang totoo, hindi ka magbunga. Kita mo rin dito ha. Pinakita rin dito kung paano ang faith ay kumikilos. Sabi doon, he noticed fig tree in the distance, so he walked over to see it. Ibig sabihin nun, pinuntahan ni Jesus. Sabi rin sa Bible, pag walang gawa ang isang pananampalataya ay patay. So kailangan gagawa ka para makita mo ang iyong ang katuparan ng iyong pananampalataya. Kaya wala talaga eh. Kasi nga hindi niya panahon. Tingnan mo mamaya. Sinumpahan ng Lord dyan eh. Sinumpahan ni Jesus siya. Sabi niya gano'n, simula ngayon, hindi lang naman, hindi kabuuan ng fig tree ha, kundi yung puno lang niya na sinumpa niya. Nasabi niya, simula ngayon, wala nang kakain na any prutas sa'yo. Sabi niya. And then, narinig ng mga disipulo, diretso na istorya. Kapatid, sa totoo lang, in every situations, or any problema na meron ka, or circumstances, yung pangyayari sa buhay mo na meron ka, bring it to the Lord in prayer. Dali mo lahat yan kay Lord. Sa panalangin mo. Ask God to speak, act, move, and bless you. Sabihin mo kay Lord, ipanalangin mo kay Lord, Lord, kumilos ka, at pagpalain mo ko. Pray with faith and expect Him to intervene. Ang gagawin mo lang, manalangin ka na mayroong pananampalataya, umasa ka na makikialam ang Diyos sa situation mo. At pag ginawa mo yon, kikilos ang Diyos sa buhay natin. Pangalawang tanong, how big are your expectation? Gaano ba kalaki yung expectation mo sa totoo lang? Parang tinatanong nito, gaano mo kakilala si Lord talaga? Natingin mo talagang kayang gawin ng Diyos ang lahat sa buhay mo. How big is expectation? When you pray, do you limit your expectation? Pag nag-pray ka ba? Kung ano ang magagawa ni Lord? Hindi, di ba? All out ka pag nag-pray ka, tama. Pag humingi ka kay Lord, sabi nga, hingin mo na yung the best. Kasi baka pagka hiningi mo hindi the best, dumating hindi the best, magsisi ka. Tama? So when you pray, mag-expect ka na may kikilos ang Diyos. Itong bagong taon, huwag mong hayaang limitahan ng iyong mga inasa, ng iyong mga panalangin. Don't limit God when you pray. All out pa nag-pray tayo. Sabi mo sa katabi mo, from now on, all out ang prayer mo kay Lord. Don't limit what God can do and will do. Huwag mo limitahan ng Diyos yung kaya niyang gawin at ang gusto niyang gawin. Tingnan natin ha. Balikan uli natin yung istorya. Yung Mark 11 verse 20 to 23. Doon naman tayo ngayon. Balikan natin. In the morning, they passed by the fig tree that Jesus spoke to, and it was completely withered from the roots up. Ito ngayon. Nung umaga, naglalakad sila ulit, nakita nila. Naku, ito sinabi ha, simula daw doon sa ugat, pataas, ay nalanta. Peter, sabi gano'n, no? Peter remembered and said to him, Teacher, look at that, the fig tree, you curse. It is all shriveled up and dead. Sabi niya, tingnan mo yung sinumpa mong punong ito, kung ano nangyari. Jesus replied, let the faith of God be in you. Ito ngayon, binuboost ng Lord ang kanilang tiwala. Kasi bakit ka mo? Diretso ko. Verse 23, sabi ng Lord, listen to the truth, listen to the truth I speak to you. Sabi niya gano'n, eto, makinig ka sa katotohanan ng sasabihin ko sa iyo. Whoever says to that mountain with great faith. Sabi gano'n ha. Kung nakita natin literal yung puno, nag-withered talaga. Sabi naman ng Lord dito, grabe no. Pag meron ka daw malaking pananampalataya at hindi ka nagda-doubt. Sabi no, whoever says to this mountain with great faith and does not doubt, mountain, be lifted up and thrown into the midst of the sea, and believes that what he says will happen, it will be done. Kita mo ginawa ni Jesus. Dineclare niya doon sa punong fig tree doon, na from now on, wala nang kakain ng prutas mo.
Sa iyo, kaya mo i-declare yun sa iyong kinabukasan, sa iyong future. From now on, talagang sasagana ang buhay ko. Amen? From now on, makukuha kong promotion na ito. This 2025, hindi matatapos. Gaganda ang buhay ko. Amen? Magkakaroon ng unstoppable move of God sa buhay natin. Yung hindi kayang pigilan ng pagkilos ng Diyos sa buhay natin. So, ganun nangyari. Grabe, no? Pero sa throughout the Bible, marami pong nangyari na naka-experience ng kapangyarihan ng Diyos. Magbibigyan ko ng iba. Throughout the Bible, many individuals ask God to make the impossible possible. Nagawa ng tao, sino ang tao dito? Kaya mo rin gawin. Tama? Bigyan ko kayo ng example. Yung kanilang mga panalangin, dininig ng Diyos. Napakahirap po ng hiling na. Imposible, gagawin mo posible. Mahirap po yun. Etong story nito, si Joshua. Si Joshua prayed for the sun to stop in the sky. Grabe. Si Joshua daw nanalangin, at ang kanyang panalangin, ang araw ay hindi bababa. Wow, grabe. Kasi sa storyang ito, nakipaglaban si Joshua sa 5 hari. O ibig sabihin ng 5 kaharian ang kakalaban nila noon. Ito ngayon na nangyari. Pero the Lord declared na bibigyan sila ng victory over them. Dineclare na ng Lord. Ibinabana ng Lord na mananalo kayo. Kaya lang siguro, syempre, 5 kingdoms. Ang dami nun. Hindi ang dami nilang papatayin. Kukulangin ng 1 araw para ubusin ang kaaway. Ito sabi, on the day the Lord gave the Israelites victory over the Amorites, Joshua prayed to the Lord in front of all people of Israel. Kita mo yung kumpiyansa niya kay Lord, ha? Dinideclare niya, naririnig daw ng mga Israelites yung kanya sinasabi. He said, let the sun stand still over Gibeon and the moon over the valley of Aigalon. Sabi niya, no, ikaw, sun, tumigil ka diyan sa Gibeon. Ikaw naman buwan, ganun din, diyan ka sa valley of Aigalon, wag kang bababa, wag kang liliwanag. Abay, kung ganun katindi ang inihiling mo kay Lord, kailan sinabi niya rin sa word niya kanina, no? Pag sinabi mo daw sa mountain na ito, with great faith, without doubt, mangyayari daw yun sa bidan. Ginawa ni Joshua. Ito bigyan sinabi sa verse 13. So the sun stood still. Ay, sabi ka na, tumigil. And the moon stayed in the place until the nation of Israel had defeated its enemies. Nangyari. Dinalangin ng isang tao, nangyari. Is this event not recorded in the book of Jazar? Ibig sabihin nun, yung pangyayaring iyon ay naisulat pala. So, hindi na pwedeng i-deny na hindi ginawa ng Diyos yun. Ito'y ginawa ng Lord. Kasi why? Nasa book daw na, Jazar. The sun stayed in the middle of the sky, and it did not set as on a normal day. Hindi daw siya bumaba na normal day. Kaya? Nothing is impossible to God. Lahat ay possible kay Lord. Ginawa ng isang tao. Kaya mo rin gawin. Amen? Pangalawa, si Elijah. Elijah prayed to restore the widow's son to life. Ito ngayon. Merong binuhay na patay si Elijah. Etong istoryang ito sa King, sa 1 King chapter 17. Ito pa yung istorya na tumakas si Elisha. Si Elijah. Tumakas si Elijah. Bakit ka mo? After he declared, kita mo ha, ang tindi ng kanyang panalangin ha. Sabi niya gano'n, kaya sa hari, sabi niya gano'n, hindi uulan ng 3 taon. Ay grabe, baba niyang yon. Kung ikaw siguro, kung wala kang kumpiyansa kay Lord, hindi mo pwede sabihin yon. Sinabi, hindi uulan. Nangyari, hindi umulan. Anong sabi ng Lord sa kanya? Pumunta ka sa lugar na ito, magtago ka, pakakainin ka ng ibon, at iinom ka sa batis. Ayun po ang nangyari. So pinakain siya sa umaga, may dumarating na pagkain sa kanya, umiinom siya doon sa batis. Kailan? Dahil sa tinding tagtuyot, walang ulan sa loob ng 3 taon, ay natuyo po at naubos po ang pagkain. Ano yung pangalawa sinabi ng Lord sa kanya? Pumunta ka naman sa bayan na ito, at mayroong magpapakain sa iyo doon na isang balo. Ibig sabihin, isang widow. Wala nang asawa. So punta ngayon doon si Elisha.
Si Elijah. Pagpunta niya doon, nakita niya na yung babae, nagpupulot ng stick. Kasi dahil sa matinding taggutom, naubos ang pagkain. Naubos ang arena, at nauubos din ang oil, ang langis. So ito nangyari, sinabihan niya yung babae, nabigyan siya ng tubig. At sabi ng babae, okay, sige, no problem. And then, nung naglalakad siya, sabi gano'n, gawan mo rin ako ng cake. Gawan mo rin ako ng tinapay. Abay, bumaling ang babae. Sabi niya gano'n, teka muna. Lingkod ng Diyos, nais ko sabihin sa iyo, na meron lamang kami natitirang kakaunting arena at gapatak ng oil. Ang gagawin ko, nagagather ako ng steak para lutuin to at pagkatapos to, pag naubos, mamamatay na kami. Kailangan tindi ng paniniwala ni Elijah kay Lord eh. Ano sabi niya? Okay lang, sige, gawin mo yung gusto mong gawin, pero bigyan mo ako ng tubig, ipagluto mo ako ng tinapay. At we all know what happened. Hindi naubos ang arena, hindi naubos ang oil, hanggang umulan muli. Hindi siya naubos. Pero meron nangyari diyan. Habang sila ay magkakasama nila Elijah, yung anak ng balo ay nagkasakit. At dahil sa matinding sakit, yung batang ito ay namatay. Namatay. Sabi ng babae sa kanya, ano ba yung ginawa namin sa iyo, Elijah? Sabi ng gano'n. At bakit ganito nangyari sa anak ko, namatay siya? Alam mo, matindi ang panalangin ni Elijah. Ito ginawa niya. Sa 1 King chapter 17, verse 21, sabi dito, sa 21-22, then Elijah lay with his body across the boy. So ginawa niya, sabi niya, okay, kunin mo sa akin yung anak mo may sakit. Inakyat niya ni Elijah. At sabi doon, dinapaan daw ni Elijah. He's lay with his body across the boy. And then, he did that 3 times. 3 beses niyang ginawa. Sabi nga, he prayed to the Lord. Nanalangin siya, Lord, my God, please cause this boy's life to return to life. Kita niyo sabi niya gano'n, Lord, ibalik mo yung buhay ng batang ito. Bakit gano'n siya kakumpiyansa? Ginawa ng Lord yung kanyang panalangin na wag umulan ng 3 taon. Nangyari po yun. Nung kinalaban niya yung mga propeta ni Baal na 400, tinalo niya, at nagpaulan siya ng apoy, nangyari yun. Kaya sabi niya gano'n, matindi ang gagawin ng Diyos. Nagnalangin siya. Sabi niya, Panginoon, etong batang ito, ibalik mo ang buhay niya. And then verse 22, the Lord answered Elijah's prayer. The boy started to breathe again. He was alive. Sabi nga nun, bumalik yung hininga ng bata at nabuhay na muli. Kita niyo, ha? Expect. Pag tayo po'y nanalangin, mag-expect ka na may gagawin ng Diyos. Sabi sa Bible, pagka tayo nanalangin na hindi ka nanalangin na may pananampalataya, ito daw hindi mangyayari talaga. Pero pag ikaw nag-expect kay Lord na meron siyang gagawin. Kasi, why? You're declaring that your God is very powerful. Alam mo yun, pag nag-expect ka, dinideclare mo na meron kayang gawin ng Diyos. Kaya sa taong ito, na 2025, kapag ikaw ay nag-expect kay Lord ng may pananampalataya, mararanasan mong gagawin ng Lord ang imposibleng mga bagay maging posible sa buhay mo. Grabe, no? Ang gagawin mo lang ay mag-expect ka at bigay mo yung buong tiwala kay Lord. Kapatid, si God ay nag-step in sa buhay mo, pag nag-step in, meaning pumasok siya sa situation mo, nababago. Nakaranas na ba kayo ng ganong situation? Na you allow God to step in your problem, and then nabago ang sitwasyon? I believe marami po sa atin dito, nung inanyayahan nila si Lord na mag-step in sa kanyang situation, merong ginawang miracle si Lord. Amen? If I'm going to call one by one here, meron kayong masasabi, oo, Pastor, nung isinama ko si Lord sa aking plano, kumilos siya, nagbago ang lahat. Kikilos siya sa sitwasyon mo, na higit pa sa inaasahan mo. Ganun naman lagi si Lord. When He moved more than your expectation. God is almighty. God is incredible. Gumagawa ng mga himala sa buhay natin araw-araw.
Yung magising tayo sa umaga at bigyan ka ng magandang tulog sa gabi, it is a miracle. Marami mga tao hindi na makatulog. Kasi nga, hindi ko alam kung ano iniisip. Pero yung makatulog ka at bigyan ka ng magandang tulog ng Diyos, it is a miracle. Kasi bakit nga mo? Siya kasi yung nagpapatakbo ng ating isipan. Balikan natin ngayon yung Mark 11 na istorya, is a fig tree. Ito sinabi, nawalayan natin eh. Sa Mark 11:24, ito sinabi, "This is the reason I urge you to boldly believe." Sabi niya gano'n, kaya nga gusto ko maniwala kayo. Sa Mark 11:24, sabi gano'n, "This reason I urge you to boldly believe." Sabi niya gano'n, "For whatever you ask for in prayer, ano daw ang hiningin nyo sa panalangin, be convinced." Maging kumbinsido ka that you have received it and it will be yours. Kaya sa taong ito, pag nanalangin tayo, ikumbinsin mo yung sarili mo, yes, mangyayari to. Ano man ang hiningin ko, mangyayari to, at ito'y matatanggap ko. Amen? Sabihin mo nga, lahat ng panalangin ko, sa taong ito, ako ay may kumbinsido ko, na matatanggap ko yon at ito'y mangyayari. Tingnan natin na ano ata sila, na medyo walang 24? Oh, hindi na ilagay. kasi kapatid, ang pag-ibig ni Lord at awa niya ay binubuhos lagi sa atin araw-araw. Sa totoo lang. He always binibigay ng Lord sa atin yan. Hanggang doon lang pala yun. So, nakikinig ang Diyos kapag tayo ay nagpipray. Always convince yourself na pag ikaw nagpipray, nakikinig si Lord. At hindi lamang siya nakikinig, sinasagot niya ang iyong mga panalangin. Kaya we must always make time to pray. So, expect. Kailangan mo manalangin. Romans chapter 12, verse 12, sabi ganon, "Rejoice in our confidence, hope. Be patient in trouble, and keep on praying." Sabi ganon, dapat parehong malaga para sa atin na manalangin sa mga oras ng kagalakan, ng masaya, pati na rin yung mga oras na ikaw ay nasa gitna ng problema. Manalangin ka daw. Kasi ang command na ito ay mahalaga para sa atin. Nasundin natin. Narinig natin kay Brother Dennis, in good time and bad times, always praise God. Dapat tayo makipag-usap kay Lord. Maganda man at pangit ang nangyayari sa ating buhay, kausapin natin si Lord. Ano bang benepisyo pagka ikay nagko-communicate kay Lord through prayers? Unang-una, you're getting closer to Him. Pag ikaw mayroong communication kay Lord at lagi ka nagpipray, ikaw ay lalong lalapit pa sa Kanya when you pray. Pangalawa, yung relasyon natin mag-grow. Pag ikaw nagka-communicate kay Lord, same thing sa ating mga kaibigan. Pag tayo'y laging nagkikita, lagi tayong magkakasama, nag-grow ang samahan. Nag-grow ang pagiging magkakaibigan. Ganun din po sa prayer. Makikita mo kung paano kikilos ang Diyos. Magiging closer ka to Him, lumalalim ka bilang isang Kristiyano kasi ikaw ay nanalangin. Yung relasyon nyo kay ni Lord ay mag-grow. Pangatlo, we can have a strong and hopeful expectation in God. Yung iyong malakas, yung strong na expectation mo, yung pag-asa mo, laging darating yan. Kasi why? Meron kang communication kay God, kay Jesus, kay Lord. Kaya, ngayong bagong taon, let us prioritize improving our communication and prayer to God. I-prioritize mo natin yan. Dineclare natin, unstoppable blessing this year. Kailangan meron kang communication kay Lord. At maging buhay na natin ang magbasa ng Word of God. Gawin mong buhay mo na ang magbasa ng Word of God. Kita mo si Joshua. Hindi siya natakot. Nung sinigaw niya, sinabi niya, narinig ng mga Israelites yung kanyang sinabi. Nanalangin siya na huwag bumaba ang araw. Kita nyo ha?
kung gaano siya ka-confident sa oras na yon. Kasi why? Dinideclare niya, gusto niya mangyari at ito'y sinagot ni Lord. Bakit ka mo? Kasi ang word ni Lord ay palaging nasa bibig ni Joshua. Remember Joshua 1:8? Yung sinabi sa kanya, Lord, meditate on it day and night. Sabi gano'n, no? Wag mag-depart yan sa iyong mga labi. Ibig sabihin, no, sa bibig ni Joshua, punong-puno ng word of God yung kanyang bibig. Naging buhay na niya ang magbasa ng Bible. O, sabi mo sa katabi mo, simula ngayon 2025, maging buhay na natin ang pagbabasa ng Bible. Kita nyo, ha? He meditate on it, on the Word of God, day and night. Kaya naman, nung dinideclare niya yung mga bagay na yon, hindi siya natatakot. Kasi why? He declaring yung promises ng Lord. Kaya sa taong ito, mag-declare din tayo ng mga pangako ni Lord mula sa kanyang mga salita. At manampalatayang ito ay gagawin ni Lord sa atin. Ngayon, the reason why ganun siya kalakas ng kanyang loob, kasi alam niya yung mga pangako ng Diyos sa kanya. Kaya kapatid, kung alam mo yung mga pangako ng Diyos sa iyo, pag nagdi-declare ka, hindi ka nag-aalangan. Amen? Ganun po nangyari sa kanya. Pangalawa, si Elijah, nanalangin na walang pag-alinlangan kay Lord. At sinagot ni Lord ang kanyang mga panalangin. Kasi why? He proved to himself kung paano kumilos ang Diyos sa buhay niya. Sabihin mo na hindi umulan ng 3 taon, naku, ang hirap po nun. Pag umulan, mapapahiya ka. Pero ang ginawa ng Diyos, sabi kaya sa Book of James, pag tayo din nanalangin, huwag daw tayo manalangin na kagaya ng isang alon, na basta gaganon-ganon na lamang. Kailangan steady ka kung ano yung sinabi mo kay Lord, kailangan gawin ng Diyos. Ay ka nanalangin. So kaya nung sinabi niya yung mga bagay na yun, nangyari. Kaya sa taong ito, pag nag-pray ka, wala nang pag-aalinlangan. Sabi mo sa katabi mo, wag na tayo mag-aalinlangan pag nag-pray tayo. Sabihin mo rin, ibinigay mo na rin lang yung buhay mo kay Lord, magtiwala ka na ng lubusan. Na pag ikay nag-pray, sasagutin niya yung panalangin mo. Be convinced that you have to receive the answer. Maging kumbisido ka na tinanggap mo na yung mga panalangin. Kaya kapatid, sa umagang ito, gusto kong malaman ng bawat isa na mahal tayo ng Lord. This year, we should focus on filling our minds and hearts with His Word. Sa taong ito, mag-focus ka. Punuin mo ang iyong isipan, ang iyong puso ng Word of God. Sabihin mo lang sa katabi mo, simula ngayon, magde-devotion na tayo. Proverbs 4:20-21, fill your thoughts with words until they penetrate deep into your spirit. Ibig sabihin nun, hanggang tumagos sa iyong espiritu. Kasi why? For they bring life to those who find them. Kasi ito'y nagbibigay ng buhay sa mga tao na nakakahanap sa Kanya and healing to their whole body. Ayan po nagagawa ng Word of God sa atin. Kaya dapat punuin natin ang ating isipan, ang ating puso. Hindi lamang pinupuno, kundi gawin mo mag-penetrate, tumagos, hanggang sa iyong espiritu. To receive abundant blessing from God, I will end up with this. This year, unang-una, we must pray regularly with faith and expectation. Manalangin tayo palagi, araw-araw, na merong pananampalataya at merong expectation na sasagutin ng Lord ang ating panalangin. Pangalawa, consistently fill our minds and hearts with His Word. Punuin natin ang ating puso at ang ating isipan ng mga salita ng Diyos. Pag ginawa mo yan, pagpapalain tayo ng Diyos sa taong ito. We're declaring the unstoppable move of God this year. At ang alam ko lang, pag ginawa natin mga bagay na ito, you will experience the boundless blessings of the Lord. Are you blessed this morning? Amen. Can we all arise? Malapakan natin si Lord. Oh, glorify your name. Oh, worship your name, oh God. Ako po'y na-excite sa gagawin ng Lord sa taong ito.
Kasi natuklasan ko kung ano ang dapat gawin ng isang tao upang sa ganun maranasan niya ang pagpapala ng Diyos, ang boundless, walang limitless na blessings ng Lord sa buhay natin. Kailangan lamang natin na mag-expect lagi, your faith. Kailangan lamang natin, punuin natin ang ating puso't isipan ng Word of God. In that way, pag meron kang binabanggit na mga pangako ng Diyos sa iyong buhay, mula sa kanyang mga salita, walang ibang gagawin ng Diyos kundi ito pa rin ang mga bagay na yon. At pag tayo po hindi natin alam mga pangako ng Lord, ano ang i-declare mo? Ano ang sasabihin mo? Kailangan maging kagaya tayo ni Joshua, na hindi inihiwalay ang Word of God sa kanyang bibig. Minimeditate niya to day and night. The reason why, kahit sinisigaw niya, naririnig ng tao, alam niya, may kumpiyansa siyang gagawin ng Diyos. Si Elijah, alam niya pag nanalangin siya, kasi wala siyang doubt na gagawin ng Diyos yun. Kaya tayo, pag nanalangin tayo, binitawan mo na, dineclare mo na, humanda ka lang, at hintayin mo lamang ang kasagutan ng Lord. Amen. Sige po, tayo mag-pray, tayo kumanta kay Lord. And we're going to declare things na gusto mo, in-expect mo for this year. Oh, glorify your name, O Lord. Pupurihin ka, O Diyos. Amen, O Lord. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Minsan pa, pupurihin. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Come on, declare mo yan. Ika'y nag-iisa, May gagawin sa Lord niya sa buhay mo. lamang wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba.
walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Yes, O Lord. Isisigaw sa buong mundo. Mercy on us and for the whole world, Father God. Isisigaw We need sa you. buong We need you. Amen, Lord. We are nothing in this world without you. Without you, Lord God, I am nothing. I am nothing. At this time, Have mercy. this is the first Sunday of the year. World. Have mercy. Magkakaroon po tayo ng anointing of oil. I just want you all to come forward so that I can papahiran ko po kayo ng langis. Sige po, come forward po. Hallelujah. And may the Lord grant the boundless blessings upon our lives this year. Continue to declare something. Pray regularly na mayroong pananampalataya at mayroong expectation. At consistently, punuin natin ang ating puso at ang ating isipan ng Word of God. Kaya sa taong ito, para ma-receive natin yon, kailangan po natin dalawang bagay ang ating gagawin. Tayo matutong manalangin at tayo matutong magbasa ng Word of God. Now I'm going to papahiran kayo ng langis for this year, and let the boundless blessings of the Lord be upon you. Ito'y manatili sa iyo magpakailanman sa taong ito. Praise the Lord. Hallelujah. Receive the boundless blessings from the Lord right now. You will be filled with His presence from now on. The Lord is going to bless you mightily. Praise God. Receive the boundless blessings of the Lord for this year. God bless you. Receive the boundless blessings of the Lord this year. God bless you. Receive the boundless blessings of the Lord this year. The unstoppable blessings of God be upon you. Receive the boundless blessing of the Lord this year. Unstoppable blessing be upon you. Unstoppable blessings be upon you from now on. Boundless blessings be upon you. Walang limit na pagpapala ng Diyos ang tatanggapin mo sa taong ito. Receive it in the name of Jesus. Unstoppable. Unstoppable blessing. Boundless blessings right now be upon you from now on in Jesus' name. This year, receive the blessings of the Lord. Boundless blessings of the Lord. Receive it in the name of Jesus. Receive the boundless blessing of the Lord, unstoppable blessing of the Lord. Receive it in the name of Jesus. Hallelujah. Receive the boundless blessings of the Lord from now on. Unstoppable blessings be upon you right now. Receive it. Boundless blessing be upon you right now. Receive it in the name of Jesus. Unstoppable blessings be upon you right now. Receive it in Jesus' name.
the supper of the blessing of the Lord be upon you right now this year. Receive the blessings, the supper of the blessing of God. Boundless blessing be upon you. Receive the blessings of the Lord right now. Boundless blessing be upon you. In Jesus' name. Hallelujah. Receive the boundless blessings, the supper of the blessing of the Lord right now. Receive it in Jesus' name. 2025 will be a great year for you. Receive the supper of blessing. The boundless blessing be upon you. 2025 will be a great year for you. Receive the boundless blessing, the supper of blessing of the Lord right now. Receive it. 2025 will be a great year for you. Hallelujah. Receive the boundless blessing, the supper of blessing of the Lord. 2025 will be a great year for you. Receive the boundless blessing, the supper of blessing of the Lord. 2025 will be a good year for you. Thank you, Lord. Praise God. Sa'yo ang aming Hallelujah. Receive the boundless blessing, the supper of blessings from the Lord be upon you. 2025 will be a great year for you. Receive the boundless blessing, the supper of blessing from the Lord. 2025 will be your great year. Receive the blessing, the boundless blessings of the Lord, the supper of blessings be upon you. 2025 will be a great year for you. Receive the blessings, the supper of blessings, the boundless blessing of God. 2025 will be your great year. Receive the boundless blessing, the supper of blessing of the Lord. 2025 will be a great year for you. Hallelujah. Receive the boundless blessings from the Lord, the supper of blessings from Him. 2025 will be a great year for you. Hallelujah. Receive the unstoppable, the boundless blessings of the Lord this year. 2025 will be your great year. Receive it, the boundless blessing. 2025 will be your great year. Receive the unstoppable blessing, the boundless blessings from the Lord. 2025 will be your great year. Receive it. Receive the unstoppable blessing, the boundless blessings from the Lord. Be upon you. 2025 will be your great year. Receive it. Ikaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y Receive walang the unstoppable blessing, the boundless blessing from the Lord. Be upon you. 2025 will be your great year. Receive the blessings from the Lord, the unstoppable blessing. Receive it. 2025 will be your great year. Receive the boundless blessings from the Lord, the unstoppable blessing. 2025 will be your great year. Receive the boundless blessing, the unstoppable blessing from the Lord. 2025 will be your great year. Hallelujah. Receive the boundless blessings of the Lord, unstoppable. 2025 will be a great year. Receive the blessings, boundless blessings from the Lord, unstoppable. 2025 will be a great year. Receive it. Receive the boundless blessing, unstoppable blessing. 2025 will be a great year. Receive it. Hallelujah. Thank you, Lord. Isa, ikaw lang ang wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig. Sisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. At this time, we are going to declare, as I said, bago ako nag-start, sabi ko, isipin nyo na ang mga gusto nyo i-declare for this year, na kagaya ng ginawa ni Joshua. It doesn't matter kung ano narinig ng mga tao ang kanyang dineclare. Pero dahil sa kanyang tiwala kay Lord, because he was filled with the Word of God, he meditated the Word of God day and night. Kaya nang dineclare niya yon, ginawa ng Diyos ang kanyang pangako. At si Elijah,
nung kanyang pinag-pray, yung batang namatay na. Pero dahil matindi ang kanyang tiwala kay Lord, na pinangkapitan niya ang Word of God, na sinabi kahit na ano kayo pinalangin, maniwala ka na, convince yourself na ito'y mangyayari at ito'y mangyayari. Kaya ngayon sa oras na ito, sabay-sabay natin i-declare ang anuman gusto mong mangyari sa taong ito, what you are expecting from the Lord, na nagagawin niya sa buhay mo sa 2025, we're going to declare with all our heart, we are expecting something from the Lord that He's going to fulfill yung kanyang mga pangakong bitawan para sa atin. Are you ready? Sige po ha. Sisigaw natin. Are you ready? Kagaya ng ginawa ni Joshua, yung sinigaw niya, ginawa ng Diyos. Alright? In the count of 1, come on ha. I-declare nyo na yung the best na hinihingi nyo kay Lord. Yung pinakamatinding hinihingi nyo kay Lord. Okay, you ready? Ready? In the count of 1, 2, 3, shout it now! Lord of God! Lord, mangyari o God! Lord, blessing upon blessing! Complete healing o Lord! Yes, O Lord! So be it! So be it, Lord! Oh, hallelujah! Mangyari! 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 In the name of Jesus, mangyari! Oh! Yes, O Lord! Amen! Amen! Yes, O Lord! Lord, business! Kagalingan! Vacation! Yes, O God! At sinabi sa istorya ni Joshua, hindi bumaba ang araw hanggat hindi nila tinatalo ang kanilang mga kaaway. And I believe, lahat ng dineclare mo sa araw na ito, sa oras na ito, hindi matatapos ang taon na hindi mo marireceive lahat ng bagay na yun. Amen. So praise God. Lord, salamat Panginoon. Lord, we pray at alam namin, natanggap mo ang sigaw ng bawat isa, mga bawat declaration. Thank you, Lord. From now on, O God, kami, Panginoon, ay mag-pray na, mananalangin na. At kami, Lord God, na nag-expect na. Hindi na kami, Panginoon, manalangin na meron doubt. Kundi, Panginoon, pag nanalangin kami, alam namin na tutugunin mo ang aming mga panalangin. Kasi, Lord God, sa taong ito, pupunuin namin ang aming mga puso, ang aming mga isipan, ng iyong mga salita. Upang sa ganoon, that every time we declare your promises upon our lives. Thank you, Lord. To you all the glory and praises. So, sineselyohan namin. Ang umagang ito, ang declaration iyon, wala kaming masasabi, Panginoon, kundi Amen and Amen. Ang ibig sabihin, so be it, Lord. Mangyari nawa. Mangyari nawa. Amen. Alam niyo, ano ba sabi niyo lagi? Amen. Ang amen po, ang ibig sabihin nun, so be it. Mangyari, O God, ang amin dineclare. Thank you, Father. To you all the glory and praises. In Jesus' name, Amen. Praise God. Tayo rin po ay dadako sa ating unang taon ng ating communion. Praise God. Sige po, can we all stretch our hands towards the elements? The bread that represent the body of Christ and the juice, the blood of Jesus. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this privilege, for this opportunity, Lord God, na magawa namin, Panginoon, ang pag-alala sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. O God, dalangin namin ang lahat ng benepisyo ng ginawa mo sa krus, O God, ang tinapay na binugbog, ang nagpresent ng iyong katawan na binugbog, O God, ang aming sakit karamdaman ay gagaling. Lord, ang juice, O God, na dumanak, ang iyong dugo, nag-represent, O God, ay ito, Lord, ay maglilinis sa amin at magbibigay ng kaligtasan sa amin. Thank you, Father. Bless these elements